Hello po sa inyo lahat, mga kapatid sa pananampalataya sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Live po tayo ngayon dito po sa Kaharian ng Langit. Una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa lahat po ng mga banal na espiritu na sa atin ay gumagabay sa ating pang-araw-araw na buhay, na kahit po paano tayo po ay nakakaraos dito po sa Kaharian ng Langit. Ang inyo pong abang lingkod ay nakaranas po na itong ng mga nagdaang araw na aminin ko naman po na may pagkakataon din na dumarating yung ating pong kahinaan, na para bagang dahil sa mga bigat na mga pagsubok sa isang tinawagan, para po bang ako'y parang nais ko na pong sumuko. Pero sabi ko, hindi dapat. Lalong-lalo na po nang may isa tayong kaibigan na nagpalakas po ng ating pong kalooban. Nakausap ko po siya ng isang gabi at ako po'y talagang pinayuhan niya na maraming mga bagay-bagay talaga sa isang naglilingkod sa Diyos na pagdaraanan ng mga taong tunay na naglilingkod sa Kanya. Grabing pagsubok, grabing mga kahirapan, dahil unang-una po sa lahat, ang number one problema ng isang naglilingkod sa Diyos ay yung pinansyal. So dumating po yung pagkakataon na ang inyong pong abang lingkod ay talagang parang nais ko na pong sumuko. Pero dahil nga po sa isang kaibigan na nagpayo sa atin, lumakas po ang kalooban ng inyong kapatid sa pananampalataya. Dahil doon, yung aking pong pagkadapa ay tinulungan po niya akong makabangon muli. Pinalakas po niya yung aking pong kalooban. Kaya ito po ulit tayo, patuloy na lumalaban, patuloy na humaharap sa lahat po ng mga problema, pagsubok sa buhay. So, alam din naman po natin na nandiyan naman po yung ating Panginoong Diyos na lagi siyang nakagabay, nakapatlubay, at gumagamit po talaga siya ng mga tao upang ikaw ay kanyang tulungan at gabayan. So, sa ating pong paglilibot ng ating pong mga mata sa social media, marami po tayong mga nakita na mga pangyayaring naganap sa iba't ibang panig po ng daigdig. Ganun pa rin, walang pagbabago, na ang mga tao po na hindi kumikilala sa ating pong Panginoong Jesucristo, nawa po ay magbago na po kayo ng mga kaisipan, dahil ito na po yung panahon ng kanya pong paghihiganti, na tama po nung panahon na ng kanyang pagtubos, nung kanyang kapanahunan na siya tao pa, dahil yun po yung kapanahunan po yun ng pagtubos ng mga tao sa lahat ng mga taong makasalanan. Pero nasa panahon na po tayo ng pagtubos ng Diyos, ng paghatol. Nasa panahon na po tayo na yung mga taong ayaw tumanggap sa ating po Panginoong Jesucristo, yung mga taong ayaw tumanggap sa kanyang ebanghelyo, at yung mga tao na ayaw kumilala sa Diyos, yung mga tao na ayaw sumunod sa kanyang mga batas, sa kanyang mga panatuntunan. Yan po yung mga nangyayari, na sana po mapagbulay-bulayan nyo po ito, na makarating itong aking tinig sa lahat ng mga tao sa buong daigdig, na maalaman ninyo na gumaganti na po ang Panginoong Jesucristo.
Dahil daw po sa mga ginawa ng mga tao sa kanya, na sa kabila ng kanyang mga hirap, sakripisyo, pagpapakasakit, at ang kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo, lahat po na ito ay binaliwala ng sangkatauhan. So, ito na po yung panahon na siya po'y gumaganti sa mga taong hindi kumikilala sa kanya. Kaya po mga kapatid sa pananampalataya, hindi naman po masama na kilalanin ng ating pong Panginoon bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Dahil tandaan po natin lahat, wala pong iba na itinalaga ang ating pong dakilang Ama bilang isang Panginoon at isang tagapamagitan sa Kanya. Huwag po nating babaliwalain ang ating pong Panginoon Jesucristo. Hindi po tayo pwedeng dumirekta sa ating pong dakilang Ama. Kailangan po tayong dumaan sa Kanya. Siya po yung nag-iisa nating tagapamagitan, na kung iyo pong tatanggapin sa iyong puso at sa iyong isipan, na paghahariin mo ang ating Panginoon Jesucristo sa ating buhay, anuman ang ating pong pinagdadaanan, lahat po yan ay mawawala. Na kung anuman yung mga problema na dumarating, tandaan po natin mga kapatid ko sa pananampalataya, marami pong nakabadya. Kung titingnan po natin ang kalangitan, halos ayaw na pong lumabas ng araw. Marami pong mga nakabadyang panganib ang pwedeng maganap. Na sana po ay paggulay-gulayan po natin yung lahat ng ating pong mga ginagawa. Sa lahat po ng mga tao na komportable pong namamahinga sa kanilang mga tahanan. Sa lahat ng mga taong komportable matulog sa ating gabi. Sana po ay pag-isipan po natin na sana tayo'y makapanalangin. Ipanalangin po natin ang ating pong bayan. Ipanalangin po natin ang ating pong sambahayan, ang ating pong sambayanan, ang ating pong bayang Pilipinas. Dahil kailan lang po sinasabi ko sa inyo, iminensay namin ng pastor na yung lindol na iminensay ng ating pong kagalang-galang na Dr. Jose Rizal ay mukha po yatang nangyayari at nagaganap. Nangyari po yan nung isang araw lang sa Jensan. Kailan lang po namin yan inihayag. Dahil kami po dito sa Karya ng Langit, hindi po kami maghahayag ng galing po sa aming mga sarili. Naghahayag po kami, galing po yan ng mga mensahe mula po sa mga banal na espiritu na naghahayag po sa amin. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, sana po yung mga inihahayag po namin at yung mga inihahayag ng mga banal na espiritu, sana nang po naway huwag nyo pong babaliwalain yung kanila pong mga paghahayag, yung kanila pong pagmemensahe sa atin. Hindi nyo po alam, nagbibigay na po ng mga babala ang mga banal na espiritu upang magkaroon po tayo ng pagkakataong maligtas pa. Dahil nasa panahon na po tayo ng masama na sinasabi po doon sa ikalawang Timoteo kapitulo 1, kapitulo 3. Kung babasahin po natin, yun po kasi yung mga ginawa ng sangkatauhan. Kung bakit ang Diyos po natin ngayon ay nagagalit na sa sangkatauhan. Lalong-lalo na dun po sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Na ang Diyos nila ay ang kanilang mga trabaho. Kung ano yung kanilang pinagkakaabalahan sa kanilang buhay. Diyan po sila, yan na po yung kanilang ginodiyos na. Kinalimutan na po nilang may Diyos pang nakatanaw sa kanila. Sa bawat araw na kanilang buhay, kinalimutan nilang may Diyos pa na dapat sambahin, dakilain, purihin, magpakailanman. Nakalimutan ninyo na ang ating pong Panginoong Diyos ay nagagalit. Hindi po sa lahat ng panahon
pwede nating sabihin ng ating pong Diyos ay pag-ibig, ng ating Panginoong Diyos ay mapagmahal, ng ating Panginoong Diyos ay maawain, ng ating Panginoong Diyos ay ganun-ganyan. Kaya nga po nagtigasan na ang ulo ng sangkatauhan. Dahil sa mga pinapangaral ng mga gantong pangaral, totoo naman po yan. Pero, yan po ay nakalaan lang sa mga tao umiibig din sa Kanya. Paano na lang kung binabaliwala natin ang ating Panginoon, ang ating dakilang Ama? Kung lagi natin binabaliwala ang mga kautusan, ang mga utos, ang Kanyang mga batas. Ito po ang Kanyang mga batas na laging binabaliwala ng sangkatauhan. Ayan po, yung 10 Commandments na nakita namin minsan. Ang pinangalan sa 10 Commandments, 10 kumain. Tingnan nyo po yung ginagawang pambabasto sa ating pong Panginoon at sa ating pong dakilang Ama. Kaya nga po minsan, nabasa ko sa aklat po ng propeta Malakias, kung ako ngay Ama, nasaan ang aking dangal? Kung ako ngay Panginoon, nasaan ang takot nyo sa akin? Yan po ang reklamo ng ating pong dakilang Ama nung kapanahunan ng mga ninuno natin, ng mga naunang mga propeta, ng mga naunang gumanap yan po sa banal na kasulatan. Yan po ang kanyang reklamo. Pero sa panahon natin ngayon, ganun pa rin po ang reklamo ng ating dakilang Ama. Wala pong pagkakaiba, wala pong naiba. At patuloy na yung dangal ng ating pong dakilang Ama ay patuloy na nawawala. Kung siya daw Ama, nasan daw ang kanyang dangal? Dahil nung isang beses po na bumaba ang espiritu ng ating dakilang Ama, yung pa rin po ang reklamo niya, na ang sabi niya, sa ating pong panahon na to, wala raw po nagbago, wala, kahit isa, wala. Kaya ganun na lang po ang galit ng ating pong dakilang Ama sa ating pong kapanahunan ngayon. Kaya po yung kung ano man ang mangyari at maganap sa ating pong kapanahunan, ayon po sa akin pong narinig sa pastor, at nag-usap po sila ng ating pong isang medium, na ayaw na raw po siyang paakyatin sa langit. Sinasarado na raw po yung pintuan ng kalangitan. Ibig sabihin, parang ayaw na po na kami ay mamagitan. Mabigat po ito, dahil sa oras na may mangyari pong matitinding dilubyo, baka po wala na po tayong magawa. Baka ang pastor wala na rin pong magawa. Tanging tayo na lamang po na mga tao ang kailangan po natin ng pagkakaisa. Ano man ang iyong relihiyon, ano man ang iyong pananampalataya, ano man ang iyong paniniwala, kailangan na po nating magkaisa. Ito po ang maaaring isa sa maging daan upang ang ating panalangin ay dinggin ng ating pong dakilang Ama. Kaya po nung sa balita po ng ating kapatid na Lady Min, may iba na po tayong mga kapatiran sa pananampalataya na nagkakaroon na po ng pagkakaisa. Sa may bansang Mindanao, ang mga Muslim, Kristiyano ay nagkakaisa na raw po doon. Mabuhay po kayo mga kapatid sa pananampalataya. Yan po ang hinahangad sa atin ng ating Panginoong Hesukristo, na ang bawat tao sa sanlibutan ay magkaroon ng walang hanggang pagkakaisa, na ang bawat tao ay pagharin po natin ang ating pong dakilang Ama. Pagharin po natin ang Panginoong Hesukristo sa lahat ng kinapal. Dahil kahit anuman po ang ating pong gawin na mga pakikipag-away na yan sa Diyos, wala po tayong kaya sa Kanya. Tandaan po natin yan. Nilalang po tayo ng ating pong dakilang Ama. Hindi po tayo dapat makipag-away sa Kanya, makipag-alitan. Wala po tayong kaya sa Diyos. Yan po ang Kanyang mensahe sa ating lahat. Wala po tayong kaya sa Kanya. Sa isang kisap mata, sa isang sandali, sa isang saglit, kaya niyang tanggalin ang bawat hininga ng bawat tao.
Kahit gaano ka pa kayaman, kahit gaano ka pa kapangyarihan dito sa sanlibutan, wala kang kaya sa Diyos. Wala kang kaya sa Ama. Kaya kanyang patayin anumang oras na kanyang naisin. Kaya nga po tayong lahat ng mga tao ay binibigyan pa ng mahabang panahon upang ang lahat ng mga tao ay magsisi at magbago. Magbaliklog na po tayo sa Diyos. Dahil nakakabahala po ang mga kaganapang magaganap. Kaya sana po mga kapatid sa pananampalataya, ito pong nakikita natin ng ating pong mga kapatiran, nawa po ang bawat isa sa atin, magpakumbaba na po tayo. Magbaliklog na po tayo sa Diyos. Anuman ang ating lahi, anuman ang ating pananampalataya, anuman ang ating relihiyon, anuman ang ating pinaniniwalaan, kailangan na po nating magkaisa at sa lahat po ng mga tinawagan, sa lahat ng mga hinirang, sa lahat ng mga pinagkalooban ng Diyos, ng mga biyaya at kapangyarihan. Ito na po yung tamang panahon na tayong lahat dapat po ay magkaisa na, ng lahat ng mga tao magkaisa na, dahil isa lang naman po yung Diyos natin pong pinaniniwalaan. Hindi na po natin kailangan pang mag-iba-iba pa. Hindi na po natin kailangan pang magkampi-kampi. Hindi na po natin kailangan pa na magkanya-kanya. Kailangan na po natin magbuklod-buklod sa pag-ibig ng Diyos, sa pag-ibig ni Kristo. Hindi pa po ba sapat yung mga mensahe na naihatid ko sa sanlibutan? Ang mga mensahe ng ating pong dakilang Ama, ang mga mensahe ng mga banal na Espiritu, ang mga mensahe ng ating pong Panginoong Jesucristo. Ito po yung mga tunay na dapat nyo pong paniwalaan. Dahil hindi po basta-basta yung pagmimensahe po nila. Mga tinig po nila yan buhat sa kaitaasan. Ito po yung mga mensahe na dapat po nating bigyan ng pahalaga. Ito po yung mga mensahe na dapat po nating pakinggan. Dahil ito po, ang katumbas po nito ay ang mga buhay po natin. Kaya po sila nagmemensahe buhat sa kaitaasan. Nagbibigay po sila ng mga babala, mga aral, mga payo, kung paano tayo makakapamuhay ng may kabanalan. At ito rin po yung layunin namin sa pananampalatayang ito. Na ang bawat tao ay magkaroon ng kaalaman sa mga tunay na aral na katotohanan. Na ang lahat ng mga tao ay magkaroon na ng pagkakaisa. Na ang lahat ng mga tao kailangan na nauna paghariin po natin ang ating pong Panginoon at ang ating pong dakilang Ama. Yan na lamang po ang natitirang paraan upang tayong lahat ay magkaroon ng kaligtasan. Hindi po natin alam kung ano ang mga magaganap. Nakakatakot po. Hindi po ba kayo natatakot? Na yung mga napapanood natin na yan, sa kung saan bansa na dinidilubyo sila, na daang libo na po yata ang mga nagkamatay, hindi po ba tayo natatakot? Hindi tayo nagkakaroon man lang ng pangamba na yung mga nakikita natin na yan ay maganap sa ating mga lugar. Marami pong mga nakabadya na mga kapahamakan. Marami pong mga nakabadya, nakamensahe ng mga dilubyong magaganap. Kaya sana po mga kapatid sa pananampalataya,
Ako po ay nananawagan sa inyo lahat na tayo po ay magkaisa na. Ano man ang iyong paniniwala, ano man ang iyong relihiyon, ano man ang sekta na iyong kinaniban, magpakumbaba na po tayo. Kailangan na po natin ng isang pag-iisip, isang puso, sa isang tunay na pananampalataya, sa isang paniniwala. Basa po tayo. Ito po ay mensahe po ni kagalang-galang Apostol San Pablo. Efeso, Kapitulo 4, talatang 30 hanggang 31. Kaya sana po mga kapatid sa pananampalataya, panahon na po ng pagbabago, dahil hindi po natin alam kung sa araw ba ng bukas ay buhay pa tayo. Wala pong makakapagsabi niyan. O sa mga susunod na araw, kung tayo ba ay buhay pa. So sana po mga kapatid sa pananampalataya, pakinggan nyo po itong babasahin ko para po sa inyong lahat. Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay mga alisnawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala, at magmagandang loob kayo sa isa't isa. Mga mahabagin, na magpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Ano man po yung sekta na nakalaban mo, nakaaway mo, kailangan na po nating magpatawaran sa isa't isa. Tama po, mahirap na makipaglaban ng mga katuwiran laban sa mga katuwiran. Prinsipyo laban sa prinsipyo. Pero tandaan po natin, nasa huli, kailangan pa rin mamayani ang pagpapakumbaba. Magpakumbaba po tayo para po sa ikaliligtas ng lahat ng mga tao. Dahil ito na lamang po yung mga nalalabing paraan upang tayo pong lahat ay magkaroon po ng kaligtasan. Dahil alam ko naman po na tayong lahat, kayong lahat, ay mga relihiyosong mga tao. At kayong lahat ay naniniwala na may isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pero kailangan din po natin tandaan na mayroon po tayong isang Panginoon na namamagitan po sa atin. At yung mga banal na espiritu na namamagitan din po sa atin. Sana po ay kilalanin po natin sila. Babasa po ulit tayo ng isang talata. Galing po sa Aklat ng San Juan, Kapitulo 14, talatang 6. Dahil kung hindi nyo po nalalaman, ito pong mga nangyayari at nagaganap sa iba't ibang panig pa ng iba't ibang bansa, ito po ay pagganti ng ating pong Panginoong Hesukristo sa lahat po ng mga taong itinakwil siya. Maliwanag po yan. Kaya sana po ay pag-isipan po natin yung lahat ng mga sinasabi natin, yung mga pinapangaral natin. Pag-isipan po natin lahat yung mga bagay na yan. Dahil anuman ang ihasik mo dito sa sanlibutan, lahat po yan ay aanihin mo. Anuman ang mga salita na yung sinalita, diyan ka po hahatulan. Yan po yung magiging laban sa iyo ng Diyos. Halimbawa, ipinangaral mo na ang Panginoong Hesukristo ay isang propetang bulaan. Kahabag-habag ka sa harapan ng ating pong dakilang Ama. Dahil siya po
ang nag-iisang anak ng Diyos na dapat po nating kilalanin. Siya ang nag-iisang tagapamagitan na dapat po nating kilalanin. Basahin po natin sa Aklat ng San Juan, Kapitulo 14, talatang 6. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makapaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Dahil alam ko po, marami pong mga tao ang dumidirekta sa dakilang Ama. Alam niyo po ba yung halimbawa, meron kang gustong ipamensahe sa presidente ng Pilipinas? Would you think na makakadirekta ka sa presidente ng Pilipinas? O kailangan mong gumamit ng isang taong malapit sa kanya para ang iyong mensahe ay makarating sa presidente ng Pilipinas? Ganun din po ang Panginoong Jesucristo. Kailangan pong gumamit tayo kailangan meron tayong lapitan na tutulong sa atin, yung mamamagitan sa presidente o sa dakilang Ama. Hindi po tayo pwedeng dumirekta. Kaya nga po meron siyang inihalal, isang tagapamagitan, isang Panginoon at isang tagapamagitan. Bakit po natin laging binabaliwala ang ating pong Panginoon sa Kristo? Hindi po ba dapat magpakumbaba na lamang tayo sa Panginoon na kung tayo ay kanyang linisin dito sa sanlibutan, may magagawa ka ba? Dahil lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ilalim ng lupa at sa kalangitan at sa buong universo, ipinagkalob na po yung kapamahalaan sa ating pong Panginoong Jesucristo. Hindi mo pa rin paniwalaan? Kami po bilang mga tunay na saksi ng Panginoong Jesucristo, kami po ay naghahayag na ang ating Panginoon ay buhay magpakailanman. Ang mga banal na Espiritu, ang dakilang Ama, at ang Panginoon, buhay po sila magpakailanman. Linggo-linggo po silang bumababa dito, naghahayag, nagmemensahe, nagbibigay ng mga babala, nagbibigay ng mga aral at mga payo. Paano nyo po sasabing makakarumal-dumal na Espiritu yan? Sige nga, matuto kayong, yun po yung sinasabi ni kagalang-galang na Juan Evangelista. Matuto po kayong sumuri ng mga banal na Espiritu at sumuri din kayo ng mga karumal-dumal na Espiritu na sinasabi ninyo. Kami po dito, hindi po kami tumatanggap dito ng mga karumal-dumal na Espiritu sa karya ng langit. At sa lahat po ng mga mananampalataya sa buong Pilipinas at sa buong mundo, panahon na po para maalaman ninyo na ang tunay na pananampalataya, nandiyan po ang mga gabay ng mga banal na Espiritu. Sa oras na tumawag ka ng Come Holy Spirit o kumanta ka ng Come Holy Spirit, sa oras po ng kalagitnaan ng pagpupulong o pagsamba ninyo, may bababa pong banal na Espiritu. May susuguin pong banal na Espiritu ang ating pong dakilang Ama upang maghayag ng kanyang mga kalooban mula sa kaitaasan. Yan po ang katotohanan na dapat nyo na pong malaman. Dahil ang tunay na pananampalataya, nandiyan po ang Ama, nandiyan ang Anak, nandiyan ang Espiritu Santo, nandiyan yung mga arkanghel, nandiyan yung mga doktor ng kalangitan, nandiyan ang lahat ng mga banal na Espiritu
na sa oras na tumawag ka, may bababa po sa kanila. Kung sino yung inatasan ng ating dakilang Ama na bumaba, yun po yung maghahayag. At alam niyo po ba, yung mga banal na espiritu, bago po umalis yan, magpipirma po yan. Magsasabi siya kung sino yung kanyang pangalan. Alangan namang bababa yung banal na espiritu, magpipirma siya na ako ay karumaldumal na espiritu. May ganun ba? Wala pong ganyan dito. Kung ang bumaba, agalang-galang San Miguel Arcangel, sasabihin niya pangalan niya. Magpipirma siya, hukom ng kalangitan, pulis siya ng kalawakan. San Miguel Arcangel sa inyong kalagitnaan. Adios. Ganyan po sila. Nagpapakilala. Kung ang Panginoon Jesucristo ay bumaba, guro ng sangkatauhan, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, Jesus ng Nazaret. Yan po ang kanilang mga pagpirma. Paano nyo po sasabing karumaldumal na espiritu yung mga yan? Subukan nyo, pumunta kayo dito, harapan nyo sabihin na karumaldumal na espiritu yung nandito. Ewan ko lang kung hindi kayo pugutan ng ulo ni kagalang-galang San Miguel, yung mga kaluluwa nyo. Bigla na lang kayong babagsak. Kasi napugot pala yung ulo ng kaluluwa nyo. Hatulan nyo po yung mga banal na espiritu. Pero tandaan nyo po, ang isang babala ko, walang kapatawaran ang pagyurak sa mga banal na espiritu. Wala pong kapatawaran. Kamatayan po. Ang sila po ay inyong hamakin. Ang sila ay inyong yurakan. Yung kanilang mga kagalang-galang at mga makapangyarihang pangalan. Kaya po kapag kami tumatawag, kagalang-galang. Kagalang-galang San Miguel, kagalang-galang na Inang Birhen Maria, kagalang-galang Santo Niño. Matuto po tayong gumalang sa lahat po ng mga banal. At sana po sa lahat po ng mga tao sa buong Pilipinas at sa buong mundo, panahon na po para tayo ay magbalik loob na po sa Diyos. Kailangan na po nating tanggapin kung ano ang kanyang mga kalooban. Kailangan na po nating sundin ang lahat ng kalooban ng ating Ama na nasa langit. Kailangan na po nating paghariin ang ating Panginoon dahil ito na lamang ang natitira at nalalabi nating pag-asa upang ang sangkatauhan ay magkaroon ng kaligtasan. Sana po ay may natutunan po kayo na mga aral at mga mensahe para po ito sa ating pong ikaliligtas. Kailangan na po nating magkaroon ng pagkakaisa. Kailangan na po ng bawat tao sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Kailangan na po nating magkaisa. Babasa po ulit ako ng huling mensahe. Galing po ulit kay kagalang-galang Apostol San Pablo. Mula po sa aklat ng Filipos, Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 2. Ito po yung aking pong huling mensahe para sa inyo po lahat. Ang sabi po dito, kaya nga kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, kung mayroong anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung mayroong anumang pakikisama ng Espiritu, kung mayroong anumang mahinahong awat habag, ay lubusin ninyo ang aking katuwaan upang kayo magkaisa ng pag-iisip, magtaglay ng isa ring pag-ibig, na magkaisa ng akala at isa lamang pag-iisip. Dahil lahat po tayo na mga tao, iisa lang naman ang Diyos natin pong pinaglilingkuran. Hindi na po natin kailangan pang magkabahabahagi. Hindi na po natin kailangan pa na magbuklod-buklod, magkanya-kanya. Kailangan na po hindi na po natin kailangan pa na tayong lahat ay may mga kinikilingan. Kailangan na po natin ng pagkakaisa upang tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. Paghariin po natin ang ating Panginoong Diyos,
Pagarin natin ang ating Panginoon Jesucristo, pagarin natin ang ating dakilang Ama sa ating mga puso, sa ating mga isipan, sa ating buhay, upang tayo ay magtamo ng mabuting kawakasan dito sa ibabaw ng sanlibutan. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid sa pananampalataya. Ang lahat ng kapurihan, kapangyarihan, karangalan, paggalang, pagsamba at lahat ng papuri ay itinataas po natin sa ating dakilang Ama at sa ating pong Panginoon, sa lahat ng mga doktor ng kalangitan, sa lahat ng mga arkangheles ng kalangitan, sa lahat ng mga banal na espiritu. Sila po yung ating luwalhatiin at dakilain, hindi po yung ating mga sarili. Yun lamang po, at magandang hapon po sa inyong lahat. Papuri at pasasalamat sa nag-iisang lumalang sa ating lahat. Maraming salamat po.